Kamusta? This is your Scout Buddy Ian at ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin before, during, and after earthquake. Pero bago dyan, may tatlong senaryo akong ipapakita at inyong tuklasin kung ano ang pagkakapareho nito. Paglalakad sa gilid ng kalsada, nagtatrabaho sa loob ng opisina, at nagtuturo sa mga bata sa loob ng paaralan. Oh, alam mo na ba kung ano ang pagkakapareho ng tatlo? Tama, posibleng lumindol sa mga lugar na ito. Pero, ano nga ba ang lindol? Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Madalas ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo o ang ating crust. Hindi lamang na ito ay isang uri ng sakuna, may kakayahan din itong makasira ng struktura, tahanan at higit sa lahat ang kinabukasan ng ating mamamayan. Ano kaya ang pwede nating gawin before, during, and after earthquake? Ang unang-una ay maghanda ng first aid kit and survival kit. Mabuti na tayo ay laging handa sa lahat ng pagkakataon, hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol. Kaya, ihanda ang mga susunod: flashlight, land goods, extra battery, medicine, bottled water, two-way radio, whistle, at marami pang iba. Kalawa, alamin ang iyong lugar o lokasyon. Mahalagang alam mo kung saan ka ngayon. Nandun ka man sa dagat, sa bundok, sa building o sa paaralan, silang magkakaibang lugar ay may iba't ibang paraan kung paano harapin ang lindol. Pangatlo, gumawa ng plano. Gumawa kayo ng plano kung saan kayo magkita-kita kung sakaling maghiwalay kayo sa oras ng lindol. Mabuti na ring maganda ng mga pito o mga two-way radio na may extra battery kung sakaling mawala ang isa sa inyo. At panghuli, alamin ang mga landline ng mga rescuers. Mabuti na rin na alam natin ang mga numero ng mga taong makatutulong sa atin pagkatapos ng sakuna. At namumuna sa during, manatiling kalmado, manalangin at isipin kung ano ang susunod na gagawin. Walang magagawang pagpapanik sa lindol, kaya manatiling kalmado at maghanap ng paraan para ikaw ay ligtas na sa mga nahulog na bagay mula sa taas. Pangalawa, ang lagi nating ginagawa, ang drop, cover, and hold. Ang mga sumusunod ay pwedeng mangyari sa inyo, kaya pinakita dito kung ano ang inyong pwedeng gawin habang naglilindol. At kasama na dito ang inyong gagawin sa dalawang ito. At sa huli, ito ang inyong gagawin pagkatapos ng lindol. Salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo sa video na ito.